Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So, update ko kayo sa pag-a-apply ko bilang isang domestic helper. Kapag pa-medical na ako guys, dahil na tayo sa medical and this na-experience ko na naman yung sinasabi ko sa inyo na magpatuwad-tuwad sa medical. Kumbaga, lahat is titingnan sa'yo kung walang problema, kung ikaw ay fit to work. So, yun yung dahilan kung bakit tayo nagpapamedical bago tayo makapag-abroad. And sobrang nakakapanibago guys dahil iba na pala ngayon yung pag-medical. Dati nung nakaraang nag-abroad ako, kailangan mong magdala ng iyong pupo dahil yun ay kasama sa full body examination. Magpapasa ka ng ihi at saka ng pupo. Hindi na pala kailangan ngayon guys pagpasa ng pupo dahil ang ginagawa nila is parang bibigyan ka na lang nila ng cotton buds, yung cotton swab. Tapos ikukuskus mo lang siya sa iyong wet po at yun ang ibibigay mo sa kanila kasama ang iyong ihi. So, ang ginawa namin dito pa lang sa bahay ay alam nyo na, nag-deposit na kami and nagdala kami ng aming pupo. And yun naman pala, hindi na kailangan ng pupo sa panahon ngayon sa pag-abroad dahil siguro mas advanced na yung kanilang ginagawa. So yun nga yung ECG, X-ray, tapos yung laboratory, tapos yung ihi, tapos full body examination, yung may mag-check sa'yo sa mata mo, sa ilong, sa tainga, lahat yung kung may bukol-bukol ka dito, ginaganyan yan. Tapos sa breast, kung ikaw ay merong bukol-bukol dyan sa iyong dede. Basta lahat yan, hindi po, kakapain sa'yo. Tapos yun nga, patutuwarin ka, titingnan ang iyong wet po, kung anong hitsura siguro. Nakakatawa yung mga kasabayan namin na dalaga. Pero alam daw, kasi kwentuhan kami habang nag-aantay sa pila, marami na mga nagpapamedical, marami kang makikilala, marami kang makakakwentuhan. And sabi nung katabi namin na dalaga, alam daw niya na sa medical is meron daw gano'n na sinasabi nga na kailangan kang patawarin, titingnan ang wet po. So, hindi niya expected na dun sa kwarto na yun, dun na pala gagawin yung full body examination. Kasi kwarto-kwarto yan. Kumbaga step by step. Step 1, step 2, 3, 4, 5, 6. Kwarto-kwarto yan. So, kailangan lahat mo yung pagdadaanan. Hindi daw niya expected na yung kwarto na yun ay doon na siya patutuwarin. Nakakatawa. Maghahantay kami ng siguro mga 2 to 3 days bago lumabas yung resulta ng aming medical, and tatawagan kami ng agency kung kami ay fit to work. So kapag fit to work kami, yun na, umpisa na ulit ng proseso, kailangan naming mag-training, yung mga, kung ano na yung mga gagawin. So, i-update naman kami ng agency, tatawagan nila kami. So, ngayon ay Huwebes. Natapos yung medical namin is Miyerkules. Akala namin matatapos namin ng isang araw yung medical. So, hindi nangyari yung, kaya naging 2 days yung aming medical. Nagbalik pa kami doon dahil hindi namin natapos yung medical sa sobrang dami nag-a-apply ngayon guys. And alam nyo ba na sa dinami-dami na ng kasabay naming pa-medical, sobrang dami talaga guys. And alam nyo ba na tatlo lang kami nag-a-apply sa Singapore. Lahat sila ay nag-a-apply papuntang Hong Kong. And ang nakakatuwa, kasi kaya marami nag-a-apply sa Hong Kong, kasi nga walang salary deduction. Kumpara sa Singapore na 3 months yung salary deduction. Kaya mas marami talagang sumusubok or sumusugal na pumunta ng Hong Kong dahil hindi na nga sila magsasalary deduction. Sa Singapore kasi, hindi ka gagastos ng malaki, kumbaga konti lang, yung medical lang yung gagastusin. Pero sa Singapore is 3 months yung salary deduction. Sa Hong Kong naman, walang salary deduction. Ibig sabihin doon, kapag nandun ka na, nakapag 1 buwan ka na doon, may sahod ka na nun. Sa Singapore, 3 buwan kang walang sahod kasi nga meron kang utang sa agency. Kasi nga may salary deduction. Sa Hong Kong, basta babayaran mo lahat yung gagastusin mo dito sa Pilipinas. Pag nakarating ka na doon, buwan-buwan may sahod ka na. Kung ikaw ay may budget, ay di mag-Hong Kong ka na lang. Pero sa kagaya namin na mas iniisip na kung mag-Hong Kong ka, kailangan mo magbayad ng
ng processing fee, mas pipiliin siguro namin na kung may pera naman kami, iiwan na lang sa maiiwan naming pamilya, yung gagastusin or ibabayad sa agency. Kaya lang ang mas nakakatakot kasi sa Hong Kong, merong termination. Ibig sabihin ng termination, kapag hindi ka nagustuhan ng amo mo, balik ka sa Pilipinas, hindi balik sa agency. Kumpara sa Singapore na kapag hindi ka nagustuhan ng amo mo, ibabalik ka sa agency. May nangyari nga daw doon na one day lang nagtatrabaho doon sa bahay ng employer niya and hindi nagustuhan yung kanyang trabaho. Siguro nagkamali siya or whatsoever kung anong naging problema. Balik Pilipinas agad siya. So nasayang yung kanyang ginastos dito sa Pilipinas.